Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad para sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman muli sa ating mga naghihirap pa rin na mga kababayan. Iilan lamang mga kababayan ang nabigyan nitong libo-libong amelioration, AKAP, AX, TUPAD. Iilan lang. Ang karamihan, lalo na yung mga kalaban sa mga politiko ng administrasyon, ay wala ring mapapala dyan. Sinasabi nila bibigyan ng otoridad ang DSWD, pero ang katotohanan, ang realidad ay ang mga politiko pa rin na nagsisipsip kay Marcos ang may nasusunod dyan sa pagbigay. Kaya po ang karamihan ay naghihirap pa rin. Nasaan na ang 20 pesos na bigas? Nasaan na ang paglaganap ng magagandang ani, ng kung ano-anong mga basic necessities tulad ng sibuyas, tulad ng mga garlic, asukal? Wala pa rin. Ini-import pa rin lahat. Kaya ito ang impyerno ng taong bayan, itong administrasyon ni Marcos. Kaya nga po, maraming Pilipino ang nananawagan na Marcos, alis dyan. Marcos, resign ka na. Ito po ay makikita po natin sa news, sa mga social media, na dami na ang tao na nagsusumikap na magbuklod-buklod sa iba-ibang parte ng bansa, at hinihikayat nila ng maraming Pilipino na magkabuklod-buklod minsan sa EDSA, kasi ito po ay simbolo ng pagpaalis ng isang walang kwenta na namumuno, diktador, magnanakaw, korap na opisyal ng ating bansa. At sinasabi pa, ito ay may responsibilidad sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Ito po ang sinasabi. Kaya nga nananawagan kami kay Pangulong Duterte na wag na sana niyang aksayahin ang panahon niya sa pagkampanya. Alam naman namin, alam ng karamihan na napaka-popular ang ating dating presidente. Napaka-mahal siya. Minahal po siya ng mga taong bayan. Kaya nga, kung saan-saan siya pumunta, nagbuklod-buklod ang taong bayan. Tulad dito, sa rally ng Cebu. Ito po, pakita natin na talagang minahal ang ating dating Pangulo sa buong sambayanan. O kung saan sulok siya pupunta, nagpupuntahan ang mga tao at pinapakinggan ang kanyang mga talumpati. Tulad dito sa Cebu, pakita po natin. Kabong mga sundalo o polis, paminaw mo. Napakaraming tao. Napakaraming pong tao ang dinudumog ang tao ang rally na naroon ng Pangulo. Pero ito po ang sasabihin ko muli. Ano po ang kahulugan nitong rally sa kampanya versus rally na gagawin ng ating Pangulo para manawagan sa taong bayan? Ang diferensya po, itong rally ng pagpapatakbo ng mga senador, totoo po,
dahil sa hatak ng ating Pangulo, marami po talagang pupunta dyan. And maybe, because of that, may mapapanalo siya, 6, 5. Hindi natin masabing 100%. Dahil nandyan yung Smartmatic tiyak gagamitin ni Marcos. Pero maski walang resources, mapapanalo ng ating Pangulo. Sigurado dyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Kibuloy, yung iba baka pinabili lang ng suka yung iba, pero at least 5 or 6 ang mahahatak ng ating Pangulo. Pero ano pong kahulugan yan? Ma-elect man na senador yan, natanggal ba si Marcos? Sinasabi ni Duterte, pulis at sundalo, hindi magtatagal yan. Pero kailan pa? After the election, manalo man yung kanyang kinakampanyang senador, sino pa rin ang presidente? Si Marcos pa rin. Kaya nga po, Ginoong dating Pangulo Duterte, Sir, kami po, Liado, mga loyal servants mo. Mga loyal, ako, loyal na empleyado mo as presidential political advisor. Kung sa Bisaya pa, sa Makausa pa, Mr. President, nananawagan ako na pumunta po kayo sa EDSA. Samahan mo itong mga tao na nagmalasakit at inumpisahan na ang series. Ano ba ang definition ng EDSA People Power? It's a series of demonstration. It's a series of rally. Ito po, inumpisahan na po. May momentum na. May momentum na. Ikaw na lang pong hinintay. Sinasayang mo yung buwelo mo dyan sa mga rally sa Cebu. Dito na po kayo, Mr. President Duterte, sa EDSA. Tingnan mo itong mga nagmamalasakit. Ito po, ang mga nandyan na po. Hinihintay po kayo. Ito, pakinggan mo ito, Mr. President. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo, heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan Movement ang nagkaisa para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, saka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng giyera na tayong lahat ay mamamatay? Ayon kay dating Department of Energy Undersecretary Ben Ranque, kaya nila binuo ang Marcos Alis Dyan Movement ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kinasa namin itong Marcos Alis Dyan kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Enough for the trouble. Marami ng kaguluhan. Mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga. Bumalik ang criminality. Bigas saan? Ang 20 pesos mo. Di ba? Nag-iisip ka ba? Para naman sa dating Philippine diplomat at political analyst na si Adolfo Paglinawan, nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Punta tayo mula noong 2001, 2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq. Nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. At ngayon nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, may masama akong balita sa inyo. Nandito na sila sa Pilipinas. Tayo na ho ang susunod na wawasakin. Nananawagan ang mga naninindigan ng mga taong bayan. Wala na daw. We are at the bottom. Wala na daw tayong magawa na iba pa na solusyon. Nananawagan sila. Marcos Alis Dyan. Yun po ang panawagan. Kaya po,
uulitin ko ang panawagan namin ni Ado, Mr. President Duterte. Lay off, suggestion lang po. Nananawagan lang po kami. If I were a wise man, advising you is to lay off the campaign for the senatorial. Paubaya mo na yan dyan sa mga senador na tumatakbo. Dito po kayo pumwesto sa EDSA because there's a meaning of the EDSA revolution. Dyan po tinalsik ang pinakamasamang tao sa ating istorya ng kasaysayan ng ating bansa, yung Marcos Sr. at tinalsik ng taong bayan at gumaya itong anak niya. Parehong-pareho, cronyism, corruption, pagbibenta ng gold, kung ano pang mga iba-ibang human rights abuses. Biro mo, pati social media practitioners, papakuhanin ng franchise. Saan ka nakakakita ng ganun? Vloggers papakuhanin ng franchise? Anong stupidity ang ginagawa ng mga tauhan ni Marcos at si Marcos mismo? Kaya nga, Ginoong Pangulong Duterte, nandyan po ang magtaong bayan. Every day, every other day, every 3 days, every 4 days, nandyan sila sa EDSA. Ikaw ang hinihintay. Dahil naniniwala sila, ikaw lamang, dahil sa hatak mo, dahil sa pagmamahal ng taong bayan sa iyo, dahil ikaw po ang tinitingala ng buong Pilipinas dahil sa mga nagawa mo na. Hinihintay po kayo dyan. Tumayo kayo dyan sa EDSA 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. I will assure you na mapupunta talaga ang mga taong bayan. At dyan naghintay yung sinasabi mong pulis at saka sundalo na sinasabi mo sa talumpati mo sa Cebu. They will all be with you, Mr. President. Kaya wag po kayong maghunos dili sa sinasabi ko, Mr. President. Anong panawagan mo, paring Ado? Well, dapat yan na simulan na i-form yung maisog. Kaya lang yung maisog na usog. Kaya there should be a new, a relaunch of this fervor. May momentum pa Kulang na lang talaga yung, yung bigwas. Ika nga Pero, kanino susunod ng mga tao? Mga ordinaryong tao nagdedemonstrasyon sa baba naghahanap ng leader. So ikaw lang po, Ginoong Presidente Duterte, ang tinitingala ng taong bayan na magkukumpulan sa EDSA. So it's up to you if you will hear our voice. Huwag kang magpaguyo dyan. Yung ibasko na yan, yung mga pakawala ni Marcos na yan na sumasakay dyan sa movement na kampanya nyo dyan pagka-senador. Lalo na yung ibasko, wag po kayo maniniwala dyan. Ginuguyo lang kayo at niluloko lang kayo dyan. Dito po kayo tumayo sa mga tunay na mga Pilipino na nagmamalasakit at hinikayat na magkaroon ng EDSA People Power, Mr. President. So yun po ang ating panawagan dito. At ito po, para sa kaalaman ng taong bayan, nagkaroon ng survey at sinasabi nitong mga kaliwa, nitong mga hampas lupa na mga utusan dyan sa Malacanang. Ito po ang totoo na survey. Hindi yung okta or hindi yung mga iba dyan na mga alam na natin kung bakit naglalabas ng survey yan. Ito yung survey. Ano ang tingin nila sa pagtanggal kay Inday Sara through an impeachment? Ito po ang survey.
Isang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao, kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala, habang 23% ang gustong mapatalsik siya sa pwesto. Nananatili pa rin ang mga Duterte na mahal ng taong bayan. Dito pa lang sa survey, ang mga kaliwa, ang mga minions ni Marcos, gusto nilang mapatalsik. Even Marcos, nagkukunyari lang na ayaw niya ng impeachment, pero walang galaw ang Congress kung walang utos si Marcos. So si Marcos gusto rin ma-impeach si Sara, pero ang taong bayan 49% ayaw ng impeachment, only 30% ang may gusto. So what does that show? Not only because they want no impeachment for Sara dahil wala talagang ebidensya, hindi pa nga ang basihan nila yung budget, yung COA report na wala pang final, yung sinasabing mga fake na mga intelligence fund ito. They don't even Ping Lacson has said that ang intelligence fund hindi yan binubulat-lat because the nature itself is intelligence. So ang taong bayan 49% naniniwala na hindi maganda ang impeachment para sa ating bansa. At ako'y naniniwala na yung 20% na undecided will swing in favor of Sara. Yes. Basta malaman lang nila ang merits of the case. Yes. Hindi pa na-ventilate masyado Kasi puro propaganda itong mga tao ni Marcos. Well, they have trolls, they have money to spend. Kontrolado nila yung mass media Kaya nga pati yung isang nagyayabang na trial lawyer, na vlogger, na podcaster, pati yan natangay na sa pera siguro, no? At noong panahon ni Duterte, itong babaeng ito, bakit wala siyang sinasabi kontra kay Duterte? Bakit wala siyang dinadaldal kontra kay Duterte? Tapos ngayon bigla, na hinire. Magkano kaya ang halaga ang hinire dyan, pare? Para she will be the new Trillanes and Laila de Lima of Malacanang. Hindi ko alam ang eksakta presyo dyan, pero masasabi ko lang, kung hindi siya nagsasalita noon, pero ngayon nagsasalita siya, ay natanggap na niya ang highest bid. Okay. Yun ang... So, ibig sabihin, ito yung mga uri ng mga bayaran na naghihintay lang ng right moment. Spokesman daw. Ano ba naman ang spokesman mo kay Marcos? Wala namang ginagawa yung Pangulo. Alam mo, pag spokesman ka, hindi ka nang lalait, hindi ka nagmamalain, at hindi ka nagdidepensa by attacking your opponent. A spokesman only speaks about what's happening in government, ano yung magandang mga proyekto. Hindi mo tinitira yung kalaban. Because mayroon freedom of speech yun. Hindi ka nagsasabing fake news dahil ikaw naman ang numero unong fake person and fake news advocate. Anyway, yun po. Ngayon, nakikita natin balik sa impeachment na itong Supreme Court ay nagsasabi na sagutin
ang mga charges, Competition, ano? complaints filed by Vice President Sara Duterte and yung isang organization of lawyers from Mindanao. Pinapasagot na ngayon ang Kamara at ang Senado tungkol Anong sinabi ni Vice President? Ano argumento niya? Hindi ba yun din yung... Ang argumento niyan, sinabi na natin 2 months ago, when my good friend Reggie Velasco, with due respect, tinanggap niya yung first impeachment at nagsasabi siya, mayroon pang iba, tapos may pangatlo pa, and he didn't realize that what he was doing was already in violation of the rules and also jurisprudence. Kasi may timetable yan that when you receive a complaint, there is a timetable that you have to bring it to the floor, which the Committee on Rules will assign it to the Committee on Justice within a period of 3 days. Hindi nila ginawa ito. Hinintay ng hinintay at hinintay. So, yan is a violation of the 1-year ban. Meaning to say that there can only be one impeachment complaint to be made within a period of 1 year. Pero ito bang pinal ng Kamara, yung tinanggap na yun? Yung complaint number 1? Yung bang... Hindi. It's kung basahin mo, yung complaint number 1, iba ang content. Yung complaint number 2, iba ang content. Complaint number 3, iba rin. Ang complaint number 4, yan talagang pinanday. It was carpentered or created by Congress itself. And according to Chis Escudero, the Senate President, you wasted so much time and you want us to hurry up. Now that you dilly-dally on it and you violated the constitutional mandate of 1 year, only one complaint, ginawa niyong 4 na complaint. Tinenggan nyo, tapos ngayon gusto nyo ang Senate maging lynch mob. Anong klaseng demokrasya ito? Kaya this is an enjoyable sight during the oral argument in the Supreme Court. Kaya parang naiintindihan ko si Chis Escudero At alam mo, with due respect, let me congratulate and praise certain members of the Supreme Court. I hope they will be honest and they will be men of integrity. Kasi alam natin, there will always be attempt to bribe them. Alam naman natin yan. Me and so many others in the past were victims of the Supreme Court's mga under the table. But this new Supreme Court, we hope, especially this very able woman or lady Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro is very, very articulate, very, very bright. She will mahiya naman yung iba kung hindi siya tularan sa mga ginagawa niya. In fact, in her questioning of Guevara, Solicitor Guevara, puro lang pambobola. Hindi ko maintindihan ito si Maynard Bakit siya pumapayag gan? Dapat pakiusapan niya ng amo niya si Medialdea na
Si Midalde ang kumuha niyan, ginawa pang DOJ secretary yan. Hindi natin alam kung anong kakayahan nito. Ngayon, from DOJ secretary, pumayag pa. I mean, masyado yatang naghahanap ng trabaho ito Kasi gusto pang ma-demote, tapos ngayon dinilipensa pa yung indefensible. Pahiyang-pahiya siya doon sa mga sagot niya kay Lady Justice Lazaro. Oo. So yun po ang Now, there are questions also raised in the Supreme Court about the urgency of transferring PhilHealth funds when certain projects like the PGN bridges, yung Armed Forces modernization, yung maintenance of road, yung pagbili ng mga lupa, yung road right of way, and so many others doon sa program. Hindi masagot-sagot ni Guevara yung mga tanong ni Ginang Lady Justice Lazaro na anong urgency, bakit kunin niyo yung tulad nung itong bridge, may loan na pala yan naka-loan na pala yan sa Korean bank, and the money is there. And the execution shall be in 2025 pa. So, bakit yan ang maging isang reason na kukunin nyo yung PhilHealth funds at saka yung mga ibang GOCC funds para ipopondo dito sa mga projects na ito? And sinasabi ni Lazaro, when she look at those items in the budget na nilagay dito sa unprogrammed funds for which this amount of PhilHealth that were taken and other GOCC's funds, they were all funded already under the General Appropriations Act 2021, 2022, 2023, and 2024. Pero sagot ni Mirando Guevara, kasi daw may time frame at hindi pa yung project ready to absorb the funds. Sabi ni Lady Justice, simple lang. Hindi pa pala available bakit? Hindi pa pala kayo ng funds, kumuha pa kayo sa hindi pa pala implementable until 2025. Bakit nyo na kinuha? So, kumuha pa kayo sa GOCC. So, nakakahiya, paring Maynard. Ang tanong ng Lady Justice. Paring Maynard Guevara, sir, bakit naman tinataya mo yung prestige mo while you were in the Duterte's administration? Bakit mo naman tinataya mo ang future mo dyan sa pag-depend ng indefensible? Grabe yung panay wisdom daw ng Congress, panay sabi wisdom, sabi ni discretion, hindi wisdom. Discretion. Hindi, maski discretion. There's no such discretion. There is no such discretion or wisdom when you are committing a grave abuse of discretion. Paano magkaroon ng wisdom? Lilipat mo yung pera sa unprogrammed funds para gastusin to projects which are already all funded. What sort of wisdom? Or even discretion? And this is grave abuse of discretion. Kaya mayroon tawag na power of judicial review. The power of judicial review is enshrined in our 1987 Constitution. At tatanong ni Lady Justice, so, where is the money? Where is the money? Hindi mo masagot. At saka mayroon pang kaso na pinapile tungkol dito sa Maharlika Fund. It is supposed to be taking funds from functional departments such as the Central Bank, the DBP,
the Land Bank, and even SSS and GSIS, kinukuha yung pera. Required reserves. When these institutions have already their own mandate and they are serving well these people and they are also earning from those funds. Bakit pa kukunin? Para lang i-hire itong isang tao na was branded as a scammer. Yung yung lupa ng nanay niya tapos ang demand pa ng malaking sweldo na hindi naman siya qualified for that position. Tapos saan ilalagay? Dito sa makilala Maynila. TGP, ano ba to? Yung gusto nilang lagay sa sa Transcon dati. Transcon, which is already funded. NGCP. NGCP, which is already funded by the SM and the People's Republic of China. And it's doing very well. Doing very well. So, ano pang purpose ng napakabobo kasi nitong nagmamanage yan. Tapos nagdidemand ng malaking sweldo. Wala mahanap na ibang because it's not qualified itong nagpapatakbo niyang na yan. Assured kasi ang income doon Saan lang pinulot ni pinabili lang din ng suka yan kinuha na manager dyan sa itong Maharlika Fund. So they are questioning the institution or establishment of the Maharlika Fund. Ito sila Pimentel and other people are questioning that. So ito po yung ang matinding and sa huli po talagang magagalit talaga ang taong bayan. At ito po reminder sa ating dating Pangulo Duterte, Sir, sobra-sobra na ang nangyayari sa bansa natin. Ikaw na mismo, sinasabi mo na bangag ang presidente, nagdodroga. Sinasabi mo, ang sama na ng presyo ng bilihin. Ang sinasabi mo, kini-question mo ang liderato ng PNP, ang ginawa nila kay Kibuloy. Ang ginagawa ng isang underling na nagsisipsip para pailan po kayo ng kaso. Pailan si Inday Sara. Pailan yung mga iba pang mga tao na identified sa iyo. Itong CIDG chief. Pero ang pinakamasahol, sir, para talaga makumbinsi po kayo na pumunta na kayo sa EDSA, Mr. President Duterte, itong pinakamasahol na violation of law by no other than the chief of PNP. Ito po, tingnan mo. Even the DILG secretary has admitted to the fact na pulpul talaga itong pinili ni Marcos na chief PNP. Ito po, pakinggan po natin. Sino yun, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito duman, sir. Sinabi ko na po yan Ang PNP chief mismo ang sakay ng sinitang convoy ayon sa kausap ng tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC nang sitahin sila sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. At ang idinahilan niya bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordinate. Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will tell you kung ano po yung accomplishment last night. Nga sabi ko nga there's an emergency, there's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Pero kung sakay nga siya ng convoy, sabi niya, okay, categorical lang general, it was your convoy. No, sir, ang sasabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and have to respect. Yun na po yung inaano natin. Inulit-ulit niya ang di dapat anya pagsasapubliko ng plaka. Let's come up with a protocol kasi hindi ka pwede maglabas ng plate number. That's a privacy po. Hindi ka dapat magpahiya.
wala naman pong pinatay ito. But of course, di ba? Hindi pa hayaan itong paggamit ng kaya nga emergency eh. Ayaw ring sabihin ng PNP kung sino ang nasa convoy maliban sa senior PNP officers raw ang lula nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma ni Remulla na ipinatawag niya si Marbil pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. Napaka-pulpul mo, Marbil. With due respect, sir, hindi po nating personal. Pero, yung ina-advance mo na explanation na pag-emergency, pwedeng dumaan sa busway. Meeting emergency? Hindi po totoo yan. Under the law, there are only 5 exempted personalities that can pass the busway, and that's under the law. Hindi po kayo kasali. Bakit? Gusto mo na bang maging senador, Senate President? Gusto mo na bang maging Vice President? Are you considering yourself as within the level of these 5 officials? President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the Chief Justice? Are you in that same level na dahil for alibi na emergency, ibabiolate mo yung batas? Alam mo, dapat nga mahiya ka sa sinabi ni John B. Remulla. Matino yan. Si John B. Remulla. Mahiya ka, dapat mag-resign ka na, sir. Kasi sinabi ni John B. na totoo pinapunta ka sa kanyang opisina dahil tinawag ka, pero hindi niya sinasabi na i-violate mo yung batas. Kawalang yan yung ginagawa nyo, sir, with due respect. Anong masasabi mo, paring Ado? At saka rin sinasabi mong may karapatan ka. Ambulansya ka ba? Fire truck ka ba? Bakit? May karapatan pala, bakit pinabalik mo para tikitan? Tapos yung spokesman mo na walang alam, kalbo. Sabi, anyway, the rule there is titikitan ka lang. Titikitan ka. Pero, hindi mo inisip, yung post mo is a high official of government. And they are expected to obey the law. They will be sort of an example to the people, to the PNP, to the sundalo, to the police, the ordinary policemen, that yung amo ng PNP ay nais-nais na tao, hindi nagbabiolate ng batas. Kung ang rason mo lang, anyway, titikitan lang naman. So, ibig mo sabihin, okay lang pala. Kung araw-araw kayo dumaan dyan, ibabiolate niyo yung batas, anyway, titikitan lang naman. Kaya pala yung taga-US Embassy, escorted pa ng mga pulis. Tapos ano ba palakad mo, Marbil? At ikaw ang sabihin daw kay General sa kanya. Siya. Ayusin na lang natin sa Camp Crame, sabi ng Amerikano. Kita mo yung value na tinuturo mo. Nanunood dito yung mga kabataan. Nanunood dito yung mga pare. Ano itinuturo? Ano nga yung sasabihin ng Ayun nga yung sinasabihin ng mga nanood ng mga classics, yung mga Batman, yung mga Captain America. Captain America. Yung Captain Marvel. Yung Captain Marvel ikaw pala si Captain Marvel. Nagbabalasubas. Paano mo pa ituturuan yung mga anak natin okay itong mga savior, they are against bad men. Pero itong Captain Marvel dito is the symbol of violation of law. Dili pala Captain Marvel. Marvel, Bisaya. Kaya pala hindi pwede yan sa Marvel. Hindi pwedeng Superman yan. Hindi pwedeng Superman. Super violator. Magano na lang, total extended yung term mo, mag-resign ka na lang, kakahiya ka. Dapat nga, Marcos should not have extended the
gagamitin lang ito sa eleksyon eh. Gagamitin lang ito sa eleksyon eh. Ha? Oh. Ay, nako. So, yun po, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell at ang YouTube channel ko po at Ado Paglinawa. Huwag niyong kalimutan, kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Maraming salamat po.